Hello mga karelasyon. Kung isa kang babae na gustong maintindihan kung bakit may mga babae talagang hindi malimutan o lubusang iniibig ng isang lalaki, tamang-tama ang video na ito para sa iyo. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga uri ng babae na literal na nakakabaliw sa puso ng lalaki. Hindi lang dahil maganda sila, kundi dahil sa aura, ugali, at kung paanong pinaparamdam nila ang halaga nila sa sarili at sa taong mahal nila. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy, umpisahan na natin. At number 10, babaeng tunay at totoo. Ang babaeng hindi nagpapanggap. Kapag masaya siya, tumatawa. Kapag nasasaktan siya, nagsasabi siya. Hindi siya plastic. Hindi rin siya pabebe. Mas gusto ng lalaking seryoso ang babaeng totoo kasi ito ang uri ng taong pwede nilang maging kasama habang buhay. Halimbawa, ang isang babae hindi nagpapakyut para lang magustuhan. Kahit may mga flaws siya, tanggap niya ito. Lalo siyang hinahangaan ng lalaki kasi totoo siyang magmahal at hindi nagpapanggap, hindi peke. Okay? Number 9, babaeng marunong magpatawa. Hindi lang siya nakakatawa, magaan din siyang kasama. Marunong siyang makipagkulitan at hindi masungit. Halimbawa, ang babaeng ito, mahilig makipagbiruan kahit sa mga seryosong mga pagkakataon. Kaya kahit masama ang mood ng boyfriend niya, hindi ito kayang magalit. Kasi para sa kanya, siya ay isang walking sunshine. Aba, number 8, babaeng marunong mag-alaga. Hindi ito tungkol sa pagiging housewife material. Ito yung tipo ng babae na maalalahanin kahit sa maliliit na bagay. Tinatanong ka kung nakakain ka na ba? Pahinga ka muna. Simple lang pero damang-dama, di po ba? Sa mga ganitong pagkakataon, na-activate ang instinct ng lalaki bilang provider. Kapag nakakaranas siya ng genuine care at kapag nararamdaman niyang ikaw din ay nagbibigay ng malasakit, mas lalo siyang nai-inlove. Halimbawa, kapag may sakit ang lalaki, kahit busy, nagpapadala siya ng favorite niyang pagkain at gamot. Hindi niya kailangang sabihing mahal kita araw-araw, kusa itong nararamdaman. Okay? Number 7, babaeng may malambot na puso. Hindi siya mahina, kundi may pusong marunong magmahal, magpatawad at umintindi. May pakiramdam siya tuwing nasasaktan siya. Marunong siyang magsabi ng totoo sa mabuting paraan. Ang lalaking dumaan sa maraming sakit, pain, ay kadalasang naghahanap ng babae na kayang gamutin ang mga sugat niya o naiintindihan siya. Hindi yung dinadagdagan pa. Okay? Halimbawa, ang babae, kahit nasaktan sa maling akala, piniling makinig muna sa paliwanag ng lalaki. Mas lalo siyang mamahalin. Number 6, babaeng may paninindigan. Ito yung may prinsipyo. Hindi takot magsabi ng hindi. Marunong tumayo sa tama kahit hindi popular ang opinyon niya. Para sa lalaking may respeto sa babae, ang ganitong uri ng babae ay treasure. Kasi hindi siya sunod-sunuran. May sarili siyang boses. Halimbawa, ang babae, hindi sumama sa barkada ng boyfriend niyang gustong uminom overnight. Hindi dahil selosa siya, kundi dahil sa meron siyang standards. Ipinaliwanag niya ito ng maayos at hindi nagalit. Dahil dito, mas lalong humanga ang lalaki dahil sa maturity niya. Okay? Punta na tayo sa number 5, ang babaeng may positibong enerhiya. Masayahin, magaan kasama, hindi reklamador at hindi toxic. Kahit may problema, nakakahawa pa rin at good vibes siya. Hindi ito fake positivity. Natural lang siyang babae. Lalaki man o babae, gusto nating makasama ang mga taong nagbibigay ng emotional safety at kasiyahan. Mas madali tayong naa-attract sa taong nagpapagaan sa pakiramdam natin. Halimbawa ang babae,
Kahit pagod na ang boyfriend niya, kayang-kayang i-boost ang energy nito sa simpleng kwentuhan at tawanan. Kaya kahit stress na sa work ang lalaki, ang babaeng yan pa rin ang hinahanap-hanap niya. Okay? Number 4, babaeng may sariling pangarap. Hindi lang siya umiikot sa lalaki. May sariling mundo, may career, passion, goals. Kaya hindi siya clingy. Hindi demanding ng attention araw-araw. Mas na-attract ang lalaki sa babaeng may sense of purpose. Bakit? Kasi gusto nila hindi ng taong laging nakadepende sa kanila. Autonomy is attractive. People are more likely to fall in love when they admire their partner's independence. Halimbawa, ang babae, isang nurse na may pangarap makapag-trabaho abroad. Hindi niya kinansela ang pangarap niya para lang sumama sa lalaki. Pero sinuportahan pa rin niya ito emotionally. Ang balance na yun ay sobrang irresistible sa lalaki. Number 3, babaeng marunong makinig at umintindi. Hindi lang siya magaling magsalita, magaling din siyang makinig. At hindi lang siya nakikinig para sumagot, kundi para umintindi. Kapag ang lalaki ay may problema, hindi siya agad naghuhusga. Tahimik siyang naroon, nakikinig at nagbibigay ng comfort. Men often struggle with emotional expression. Kaya kapag may isang babae na nakakapagtanggal ng pressure at nagbibigay ng pangunawa, mas lalong nai-inlove ang lalaking ito. Number 2, babaeng may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Ito ang babaeng hindi nagmamakaawa ng pagmamahal. May kumpiyansa siya sa sarili, pero hindi mayabang. Hindi siya nagpapababa ng standards para lang mapansin. Kaya lalong nagugustuhan siya ng lalaki kasi hindi siya madaling makuha. Kapag may mataas kang respeto sa sarili mo, ipinapakita mo na hindi ka basta-basta. Isa kang queen. At kung gusto kanyang mapasaya, kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya. Ayon sa relationship studies, ang mga lalaking emotionally mature ay mas na-attract sa babaeng may boundaries. Dahil dito, mas lumalalim ang respeto at nagiging mas committed sila. Okay? So, pumunta na tayo sa number 1, ang babaeng may takot sa Diyos. Hindi siya religious lang sa social media. Tahimik pero malalim ang pananalig. Pinagdarasal niya ang partner niya, pinagdarasal niya ang relasyon nila. Ang lalaking seryoso sa buhay, hinahanap ang ganitong babae. Kasi alam niyang hindi lang siya ang sentro ng buhay mo at ito ay nagbibigay ng respeto at security sa relasyon. Halimbawa, ang babae, kapag may problema sila, hindi lang siya nagagalit. Sinasabi niyang ipagdarasal muna niya ang sitwasyon. Kaya nai-inspire lalo ang lalaki sa ganitong ginagawa ng babae. At syempre, mas nai-inlove siya dito. Okay? Lahat ng babaeng ito ay may isang bagay na magkakapareho. Hindi sila naghahanap ng pagmamahal para mapuno ang sarili nila. Kung isa ka sa mga babaeng ito, saludo ako sa iyo. At kung gusto mong maging isa, magsimula sa pagrespeto sa sarili mo. Kasi ang tunay na pagmamahal, nagsisimula sa loob mo bago pa man ito makita ng iba. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.